Yun, magandang araw sa inyo mga parikoy. Welcome back. Sa hindi pa nakakilala sa akin, by the way, RBA Tech Basic Tutorial. So, salamat pala sa nag-subscribe sa YouTube channel ko, no? Maraming salamat sa nanonood. So, sa ngayon, meron tayong dito parikoy. Topic na yun ngayon, tutorial. Paano i-trace natin yung tamang connection ng 6 wires na timer. So ito defective na to parikoy. So check natin to kung bakit, malaman natin tong bakit defective to at saka ito bago to. So meron ng kasama natin mga technician na hindi pa marunong kung paano i-check yung timer o paano paganahin. At saka ito, hanapin natin tong, kasi yung timer iba-ibang yung kulay ng wire. So kailangan mo talagang marunong kang mag-check nito. So ang hanapin mo lang dito pare ko yung common at saka sa reverse forward. So itong timer ito, so gawin nating 3 wires. Pag 3 wires yung timer mo, so madali lang yun. Kasi yung isa common at saka yung dalawa, so matic na yun, reverse forward na yun. So check natin tong pare ko itong sira muna. Sabi ng may-ari, ito daw hindi sira kasi tumutunog pa, pumipitik pa yung timer nya. So check natin, ikutin natin. Yun, tunog pa. So bakit masabi natin itong sira? So dito ka na mag-check ito pare ko, itong dalawang wire, to sa drain to. Ito may contact talaga to. Dito dapat hanapin mo dito yung walang resistance. Pag makuha mo tong walang resistance dito, ibig sabihin yun na ang reverse sa capacitor na yun, reverse forward na yun. So itong dalawa to sa normal at saka abnormal. Ibig sabihin yung abnormal, so yung ikot ng washing mo ang bilis lang, tapos reverse agad. Yung normal, so mga 10 seconds na yun bago maka reverse. So yun ang hanapin natin pare ko. So test natin to, check natin kung bakit siya sira na. Pag makakuha tayo ng may reading dito lahat pare ko, so ibig sabihin sira na to. So yung tester ko nakasit sa times 100. So dito tayo sa una pare ko. Tingnan yung tester. Pumapalo. Dito tayo sa yellow at saka orange. So mayroon palo pa rin. Dito tayo sa yellow to yellow, mayroon pa rin. Dito tayo sa maroon. So may palo pa rin pare ko. Ilipat natin dito. Dito tayo sa isa-isahin natin to. So may palo pa rin. Ito may palo. Dito naman tayo. So lahat sila may palo pare ko. So ibig sabihin ito defective nito. Ito may palo din yan. Ito automatic may palo to kasi connecting to switching to sa pare ko, sa drain. So dapat may mahanap kang dalawang wire ito na walang resistance. So ito wala na to. Sabi na may-ari okay pa daw kay tumutunog, pero hindi naman nagsiswitch pare ko. So wala na to. So dito tayo sa bago. So pihitin natin to pare ko. So pihitin natin yan. So dito tayo sa unang wire, gray at saka white. So ito may contact talaga to. Yan, may contact yan. So iwalay natin yan. So ang hanapin natin dito yung reverse at saka common. So
Ang paghanap dito pare ko ay kailangan mayroon kang makuha dito na dalawang wire na walang resistance. So unahin natin yung orange. Unahin natin yung orange at saka yellow. So mayroon siyang resistance pare ko yun. Oh, pag mupitik ang relay, mayroon siyang resistance. Dapat walang resistance yan. Mayroon. Tilipat natin dito sa maroon. Mayroon pa rin pare ko yun. Tignan yung tester pare ko yun. O, kung mapalo yung tester, lapit natin dito. Wala na, good boss. So, dito tayo sa red. O, mayroon pa rin palo pare ko eh. So, lipat tayo dito sa yellow. Yellow at saka maroon. Tingnan ng tester kung may palo ba, wala ka. Mayroon pa rin. Dito tayo sa red at yellow. Tingnan natin kung mayroon pa yung palo. So last na lang itong maroon at saka red. Kailangan wala tayong makuha na reading para yung walang reading yun ang reverse. Tingnan natin. So itong maroon at saka red walang reading, so ibig sabihin ito yung reverse forward. So pinatayot to. So ito na yung capacitor. So itong dalawa, ito yung natin mo dito yung normal at saka normal lang, only abnormal. So, try natin dito sa orange pare ko eh. Pinitik yung matagal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 try natin ulit. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So tignan natin isa. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung 10 seconds o 8 seconds. Try natin itong yellow pare ko. Ito abnormal to. Ang bilis ng mag-reverse to. One, 2, 3, 4. 4 lang. Balik agad. Try natin ulit. One, 2, 3, 4. So ito yung abnormal pare ko eh. So ito yung common orange, tapos dito natin to itap sa yellow para mag 3 wires lang gamitin natin dito sa white.
So ito nang gamitin natin na common. Ito na yung common. Itong red at saka maroon. Ito na yung reverse. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8 seconds pare guys. Yung isa ang bilis ng 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, ito naman pula. So yun na mga pare guys. So nakuha na natin yung ano niya, no, reverse niya. Ito yung tapan natin ng kapasitor. Ito yung ano niya, left and right, forward, reverse. So itong yellow, itong yung abnormal, yung ang bilis lang ang ikot niya, no, 4 seconds lang. So balik agad. So ito condemn na to, condemn na to, diba? Okay na to. Wag natin tong itap. So ito yung ano, ito yung normal. So 8 seconds to bago sa mag-reverse. So ito yung, tapos itap natin dito sa puti. So puti, tapos tipan nyo to pare ko. So itong yellow po, condemn na to. Tipan mo rin yan para hindi tayo mag-ground. Pwede mo katingin mo to. Ito, twist natin yan, tapos tipan. So dito, ito yung common natin para sa kuryente. So 3 wires na natin tong 6 wires pare ko. Ganun na mag-twist ng ano pare ko. Kung kailangan sa unang pihit mo, kailangan dito sa 4 na wire mayroon kang makuha ng dalawang wire na walang reading. Ibig sabihin, pag walang reading, yun na ang ano, lagayan ng kapasitor. Yun na ang reverse. So itong normal, tinap natin sa white, tapos tipan lang natin. So ito yung ano natin, lagay ng supply ng kuryente. Tapos itong maroon at saka black, white white black at saka red, ito yung kapasitor. So okay, malinaw yun pare ko, no? So pag mag-test ka dito, tapos wala kang makuha na puro may reading lang, so ibig sabihin defective na yan. Ito yung okay na to pare kay. So ang itap mo dito yung galing sa makina, di ba? 3 wires na yung sa makina. So ito yung sa kuryente, ito yung sa kapasitor. So okay na, hanggang dito na lang pare kay. Maraming salamat sa inyo. Wassalam.